On natin. Yan o. Okay. 8 kilometer pa lang po yung tinakbo mga sir. Okay. Ayan. 3 oras pa lang po ito mula kaninang kinuha sa kasa, no? Okay. Kakalabas lang po. And pina-install na agad ni Pops sa atin ang all-in package number 5, no? Ayan. Actually, pang ilang motor na po itong ginawa natin galing sa kanya, no? Okay. Ayan. Maraming salamat po sa tiwala, no? Okay. Naglagay po tayo dito ng package number 5, which is Pia horn. Dalaw po yan. Tapos MDL set. Isang package po yan, no? Rapid horn, combo lights, horn passing, horn switching, stock to loud. Ayan, tapos yung mga wiring accessories natin, no? Tulad ng ating domino switch, yung ating horn switching, stock to loud. Ayan. Ito po yan, no? Stock horn, loud horn. Yun, no? Okay. Original Pia po yan mga sir, hindi po yan replica. Okay, kung mapapansin nyo, nakapatay pa po yung makina, no? Pero pwersado po yung tunog. Ayan, ibig sabihin po, hindi kinakapos. Okay, lakas. Ayan. Check natin yung mga wirings. Ito, lahat po ng nabanggit natin na switch, sama-sama po yan sa isang harness. Ito po yan. Okay, tapos pababa po yan, papunta dito sa ating isang Pia, and then umikot sa chassis. Papunta na po yan dito sa ating power module. Okay, ayan. Naglalagay po tayo nito, no, para may control lahat ng mga parts na kinabit natin ngayon. Katulad ng MDL, Pia horn, combo lights, horn passing, horn switching, rapid horn. Dito po lahat yan dumiretso. Okay, Denso po yan, ano, made in Japan, kaya matibay talaga. Marami na tayong customer po mga sir na ganito po ang gamit. 6 years ago hanggang ngayon, all goods pa rin. Okay. Pag may ganito po tayo mga sir, hindi tayo magkakaroon ng fluctuation sa kuryente. Kahit po magsabay-sabay po naka-on yan, hindi po nagkukurapan. Hindi po nagkakaroon ng fluctuation dahil po yan dito. Wala na tayong makikita mga kung ano relay na nakahambalang po dito, no? Andito na po lahat yan. Okay, nasa isang area lang. Malinis, walang pansit-pansit. Naka-organize po. Okay, ayan. Denso, made in Japan, kaya subok na po natin yan. Alam naman natin pag galing Japan, ano? Lalo sa wirings mga sir, magandang klase po, hindi natin tinitipid. Medyo may kamahalan lang po yung mga made in Japan na parts, pero tatagal po talaga. Okay, yung bala sa MDL, andito po yan, nakatago. Okay, ito po yung output, no? Disakit na lang po yan. Para in case magbabaklas tayo ng pairings, hindi na po tayo mahihirapan, wala na po tayong puputulin na wire. Malinis, plug and play. Okay. Lahat po ng wiring sa atin dito mga sir, nakahinang po yan bago natin balutan, no? Para maganda yung daloy ng kuryente. Hindi po pigil. Okay. Kaya kung mapapansin nyo kanina, nakapatay yung makina, pwersado ang busina yung output nya. Dahil po yan sa power module, at the same time nakahinang. Ayan. Kahit matagtag to mga sir, yung motor ni Pops, no? Malubak man, hindi po yan basta-basta magkakaroon ng loose contact. Safety po yan mga sir. Okay? Tsaka maganda pa rito, nakahinang na, nakabalot pa po ng rubberized tape. Naka-shrinkable tube pa po sa loob yan bago natin balutan ng rubberized tape. Okay? Para in case, no, magpapagawa tayo sa mga mekaniko, ayan, katulad ng manubela natin, no, matamaan man ng tools yan, hindi po basta-basta masusugatan. Safety po yan. Ginagaya natin lahat ng manufacturer ng motor. Lahat po yan balot na balot. Okay. Kung mapapansin nyo mga sir, marami na tayong features na and then parts, no, na inaikabit, pero wala tayong makikita mga wiring sa naka-expose. Okay. Dito hanggat maaari kino-compress natin lahat po yan para malinis. Maabot naman tayo ng ulan sa daan, motor wash man tayo, hindi po yan basta-basta papasukin ng tubig. Hindi tayo basta-basta magkakaroon ng malfunction sa wirings, no? Okay. Ayan, ngayon, kakabit na lang natin yung mga parts, yung pairings, tapos testing na natin. Okay? Ngayon, natapos na po natin yung motor ni Pops, no? Ayan, bagong-bago po, Aerox 155 from Casa. Ayan, 8 km pa lang po yung tinakbo, no? 3 oras pa lang po itong motor na to. Okay, pinagkatiwala agad sa atin. Okay? Nag-install tayo ng all-in package number 5, which is mini driving. Ayan po, gumuguhit po yung liwanag yan mga sir, high lumens. Pia horn, combo lights, rapid horn, horn switching, stock to loud. Tapos yung ating horn switching, rapid horn, ayan. Sir, paupa ko na itong MDL mo. Passing light, yun, no?
Sa passing light mga sir, kung mapapansin nyo, hindi lang po mini driving umiilaw. Sumasabay po dito yung headlight. Yan po hindi pa ang gawa natin sa iba, no? Usually pag nag-passing, MDL lang po yung umiilaw, pero dito sumasabay po ang headlight. Okay? Ang maganda pa rito, kahit po sabay sila, pwede pa rin tayo mag high and low ng headlight nang hindi sumasabay yung mini driving. High and low ng MDL, hindi po sasabay yung headlight. Okay? Kumbaga, separated switch pa rin po sila, pero pag nag-passing, sabay po yan. Okay, yan po yung combo light sa atin dito mga sir, no? Hindi po yung tipong nag-tap lang ng MDL dito sa headlight, na kapag nag-high na headlight, sumasabay po yung mini driving. Hindi po ganun mga sir. Sasabay lang po siya pag nag-passing. Okay? Ang purpose natin mga sir, kaya pinagsabay natin, no? Para in case na nag-high tayo ng MDL, meron pa rin tayong headlight na magpa-passing. For example, headlight yung naka-high, meron naman tayong MDL na papalit for passing. Kumbaga alternate po sila. Pag naka-on po lahat, automatic, meron pa rin passing. Pag nakapatay lahat, meron pa rin. Okay? Ayan. Tapos, stock horn. Sa stock horn, gumapasin nyo mga sir, no, wala pong umilaw. Para pag nagpa-restro tayo, safety po yan. Wala tayong magiging violation. Wala rin pong rapid yan mga sir. Pure stock po na busina yan. Okay? Pa-activate naman ng loud horn sir. Sa loud horn, doon na po ilaw yung MDL plus headlight. Isa pa nga sir. Okay. May option po tayo mga sir Pwedeng loud horn lang, pwedeng rapid horn. Long press lang po natin yung horn switch, yung busina natin, magsusunod-sunod na po yan. Sir pa ng MDL, pahay ng headlight, check natin kung may horn passing pa rin, no? Meron pa rin po yan. Rapid horn. Okay sir, pa-off naman lahat. Passing light. Tapos rapid horn. Okay. Yan po yung tunay na combo lights mga sir. Check natin yung mga switch na ikinabit natin. Ito po yung stock headlight. Tapos ito po yung mini driving. Pakaliwanag po niyan mga sir. Okay, daig pa po niyan yung mga Honda 60 to 100 watts sa MDL, no? Okay, kung mapapansin nyo, tagus-tagusan po yan hanggang dulo. Pero maliit lang. Okay, ito naman po yung stock horn. Ito naman po yung loud horn. Rapid horn. Yun, no? Sabay po yung headlight yan mga sir. Ito po yung maganda mga sir. Ito po yung passing light. Okay, sa passing light, sabay po yung MDL plus headlight. Pero pag nag-high and low ng headlight, headlight lang. Nag-high and low ng MDL, MDL lang. Pero pag ito po yung pinindot, automatic sabay lahat. Okay? Ayan. Ito po mga sir, yung menu, hindi po natin to ginagawang passing, ano? Okay, yung iba po kasi ganito yung ginagawa. Ang problema po dyan mga sir, pag nakapatay po yung makina, no? Menu siya. Pero pag naka-on na po yung makina, magiging passing. Which is okay naman po, no? Ang problema dun mga sir, once na during ride po natin, kailangan po natin mag-monitor ng dashboard. Kailangan pa po natin patayin yung makina, no? O minto sa daan para makapag-menu. Ayan. Ayun po kasi yung sistema nun mga sir, no? Pag nakapatay makina, menu. Pag naka-on makina, mako-convert po siya into passing. Ang problema, hindi na po magpa-function tong dashboard. Okay? Ayan, dito, makakapag-menu tayo at the same time, passing sabay-sabay. Okay? Ayan. Ngayon, magkakaiba po yan ng switch, no? MDL high and low, headlight high and low. May kanya-kanya po yan. Tapos passing, ito naman po stock na busina. Isang pindot lang po, babalik sa dati. Okay? Ayan. Sa mga gusto pong pagawa, punta lang po kayo dito sa shop. First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.